Maaga pa lang ay gising na si Elias Cruz, 20 boss, at tulad ng nakasanayan, ang unang tunog na maririnig sa loob ng kanilang barong-barong ay ang mahinang pagkaluskos ng kanyang tsinelas sa sementong sahig. Sumasabay sa lamig ng madaling araw ang umuusok na nilagang tubig na ginagamit niya para ipang-init ng kape ng kanyang ina. Sa maliit na kusina na ang tanging ilaw ay ang lumang bombilyang nanginginang. Kita ang pagod, ngunit matatag na mukha ni Elias. Mukhang binansagang panganay ng kahirapan, pero may tapang at ngiti pa ring nakabaon sa likod ng bawat araw. Anak, hindi mo naman kailangan pang gumising ng ganito kaaga. Mahina ngunit puno ng lambing na sabi ni Aling Duray, ang kanyang ina, habang nakaupo at pinipilit imasahe ang nanginginig na tuhod. Matagal na itong may rayuma. Halos hindi na makalakad ng diretsong tulad ng dati noong siya ay isang kilalang labandera sa barangay. Ngumiti si Elias, tinabi ang tasa ng kape sa harap ng ina. Ma, trabaho lang to, sanay na ako. Huwag mo na akong pigilan. Kailangan ko ring umalis ng maaga. Mahaba ang biyahe ngayon. Ininom ni Aling Doray ang kape. Pilit na itinago ang pag-aalala. Para kay Elias, hindi niya kailanmang ipinakita ang pagod. Parang hindi niya iniinda ang bigat ng mga supot ng basura, ang mga araw na binabaha ang kalsada, at ang mga gabing uuwi siyang amoy marumi, ngunit may bitbit pa ring ngiti. Anak, sana balang araw, hindi mo na kailangan gawin yan. Sana makapagtayo ka na ng gusto mong junk shop, sabi ng ina. Napatawa si Elias, hindi dahil sa pangarap, kundi sa pag-asa nitong nagmumula sa kanyang ina. Ma, mangyayari yon. Basta huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na siya ng bahay dala ang lumang backpack at baong nilagang saging. Pagdating niya sa himpilan ng garbage truck ay sinalubong siya ni Mang Rodel, ang matagal ng supervisor na halos parang tatay na rin sa kanya. Oh, Elias! Aba, maaga ka na naman! Sigaw nito habang nag-aayos ng mga gloves. Sir, mahirap na pumalit. Traffic na naman mamaya. Sagot niya, sabay tawa. Huwag mo ngang tawaging sir. Huwag kang formal sa akin. Nakangiting sagot ni Mang Rodel. Basta ingat tayo ngayon ha. May bagyo raw na parating ngayong linggo. Napatingin si Elias sa langit. Medyo makulimlim na, pero sanay na siya sa ulan. Ilang beses na rin siyang lumangoy sa baha para kunin ang basurang natangay ng agos. Trabahong delikado, pero kailangan. Habang bumibiyahe ang truck sa kahabaan ng barangay, dumaan sila sa lawa ng Malatar. Isang malawak ngunit madalas bahain na bahagi ng daan. Tuwing umuulan, nagiging mapanganib ito dahil sa malambot na lupa at bigla ang pag-apaw ng tubig. Nakaupo si Elias sa gilid ng truck, nagmamasid at sabay sumisigaw tuwing may kailangang kuning basura sa mga bahay. Mang Andoy, ilagay niyo lang po sa gilid, kukunin ko. Sigaw niya habang kumakaway. Lumapit naman ang matanda. Salamat Elias, ikaw talaga ang inaasahan dito. Kung iba yan, nagrereklamo na sana. Trabaho lang po to, Mang Andoy. Pero kahit gaano kasimple ang mga salitang iyon, alam ng lahat sa barangay na malaki ang respeto nila kay Elias. Hindi siya reklamo, hindi siya takot sa dumi, at hindi rin siya nangingialam sa buhay ng iba. Tahimik lang, masipag, at may mabuting puso. Kaya mahal siya ng mga tao. Habang dumadaan sila sa tabing lawa, lumapit si Mang Teban, dating mangingisda at kilala bilang tagapagbantay sa lugar na yon. O Elias, ingat kayo ha. Sabi ko na nga ba medyo lumalambot na naman yung lupa sa bandang dulo. Baka may madisgrasya na naman, sabi nito. Talaga po? Sige po. Dadaan kami mamaya para tingnan. Tama yan. Delikado yung kalsadang yan pag ganyang panahon. Sagot ni Mang Teban. Sabay tapik sa balikat ni Elias. Pagkatapos ng biyahe, umupo muna si Elias sa gilid ng lawa habang hinihintay ang kasunod na ruta. Iniangat niya ang paa at pinakinggan ang mahinang alon. Sa kabila ng simpleng buhay, ang lawa ang nagsisilbi niyang pahingahan. Dito niya iniisip ang pangarap. Simpleng junk shop, maliit na bahay, at mapapagaling ang ina. Hay balang araw, bulong niya sa sarili.
Ngunit habang tahimik siyang nakatingin sa tubig, hindi niya alam na ang lawa ring iyon ang magiging simula ng pagbabago sa buhay niya. Sa ngayon, hindi pa niya kilala ang babaeng mahalaga ang magiging papel sa kanyang kapalaran. Isang dalagang, ang mundo ay malayo sa kanya at ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang katahimikan ng lawa ng Malatar. Sa bawat araw na dumaraan, lalong humihigpit ang hawak ng kapalaran sa kwento ni Elias. Ngunit hindi niya ito ramdam. Sa ngayon, isa lang siyang masibag na binatang nagbabakasura. Walang ideya na ilang oras mula ngayon, magbabago ang ikot ng kanyang buhay. Pagkatapos ng mahabang araw ni Elias sa himpilan ng basura at sa tabing lawa, ang kwento naman ay lumilipat sa kabilang dulo ng bansa, sa isang malaking mansyon sa Maynila na parang sumisigaw ng marangyang buhay at mahigpit na tradisyon. Dito nakatira ang dalagang si Isabel de Alvaro, 2 taong gulang, anak ng kilalang Spanish-Filipino business tycoon na si Don Marcelo de Alvaro. Sa unang tingin, parang wala na siyang hihilingin. Magandang edukasyon, mamahaling kagamitan, at pribilehiyo. Ngunit sa likod ng mga ito, may kulungang hindi nakikita ng iba. Senyorita, kumain ka muna. Malambing na wika ni Yaya Minda, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Isabel. Humarap ang dalaga, mula sa malawak na bintana, suot ang simpleng puting dress, hawak ang sketchpad na madalas niyang sinusulatan ng mga lugar na pangarap niyang puntahan. Yaya, hindi ako nagugutom, sagot ni Isabel habang humihinga ng malalim. Nakatingin siya sa mga sasakyang nagdaraan sa ibaba. Mga taong malayang nakakalabas at nakakalakad ng walang bodyguard na nakabuntot. Anak, kanina ka pa hindi kumakain, sabi ni Yaya Minda, iniabot ang isang mangkok ng sopas. Baka naman masama na yan sa pakiramdam mo. Tumayo si Isabel at lumakad papunta sa higaan. Yaya, alam mo namang hindi ako masaya rito. Kahit ilang libong kwintas pa ang ibigay ni Papa, kahit ilang sasakyan pa ang ibigay niya, hindi yon ang gusto ko. Gusto ko ng tunay na buhay, hindi yung palaging nakatago sa likod ng mga gwardya. Umupo rin si Yaya Minda sa tabi niya. Alam ko, anak, pero mahigpit ang papa mo at hindi mo siya masisisi. Ikaw na lang kasi ang natitirang pamilya niya. Saglit na natahimik si Isabel. Ang ina niyang si Isabela Sr. ay namatay sa isang aksidente nung siya'y 10 taong gulang. Simula noon, naging sobra ang pag-iingat ni Don Marcelo sa kanya. Kahit paminsan-minsan ay halos hindi na siya makahinga sa higpit ng mga patakaran. Hindi ba pwedeng, kahit ngayon lang, kahit sandali lang, makalabas ako nang wala silang kasama? Nakayukong tanong ni Isabel. Kung gusto mo, anak, bulong ni Yaya Minda. May alam akong lugar na pwede mong puntahan. Tahimik, malayo, at hindi delikado. Pero kailangan mong mangako na babalik ka bago magdilim. Napatingin si Isabel at sa unang pagkakataong na yung linggo, kumislap ang mata niya. Saan, Yaya? Sa San Isidro, probinsya na malapit sa lawa ng Malatar. Tahimik doon at hindi ka kilala ng mga tao. San Isidro, mahinang ulit ni Isabel bago unti-unting lumitaw ang ngiti. Yaya, gusto kong makita yon. Gusto kong makita kung paano ang buhay na hindi gawa sa marmol at salamin. Pero anak, please Yaya, kailangan ko ito. Kinagabihan, habang abala ang mga gwardiya at staff sa pag-aayos ng dinner party ng pamilya, nakalabas si Isabel sakay ng simpleng sedan na minaneho ng kaibigan niyang si Karen Tabliso. Isang kaklaseng adventurous at hindi natatapot sumuway sa mga patakaran. Girl, sure ka ba dito? Tanong ni Karen habang nagmamaneho palabas ng syudad. Pag nalaman ng papa mo na tumakas ka? Bahala na, sagot ni Isabel. Hindi ko na kayang magpakulong sa mansyon na iyon. Gusto ko lang hangin, gusto ko ng bagong lugar. Kahit isang araw lang, napailing si Karen. Tama naman, pero sana hindi tayo mapahamak. Hindi tayo mapapahamak, sagot ni Isabel, nakatanaw sa kalangitan. Basta gusto ko lang malaman, paano kaya ang buhay kung hindi ako de Alvaro? Habang papalayo sila sa Maynila, humahaba rin ang paghinga ni Isabel. Para bang sa bawat kilometro, may nababawas na bigat sa dibdib niya.
Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga barong-barong sa gilid ng highway. Ang mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada, ang amoy ng palengke, at ang tanong na hindi niya masagot. Ganito ba ang tunay na realidad? Pagdating nila sa San Isidro ay hapon na. Huminto sila sa isang maliit na tindahan upang magtanong ng direksyon. Lumapit si Mang Teban, ang matandang nakita kanina sa buhay ni Elias. Ngunit ngayon ay nakafocus siya sa dalawang estrangherang hindi niya kilala. "Mga hidya, saan kayo pupunta?" tanong ni Mang Teban habang nililinis ang lambat niya. Ngumiti si Isabel. "Gusto lang po sana naming magpahinga sandali. Sabi po kasi ng kaibigan ko, maganda raw dito." "Maganda nga, pero delikado ang kalsada papuntang Lawa kapag umuulan," sagot ni Mang Teban. "Nako, huwag kayong mag-alala," tawa ni Karen. "Kayang-kaya ko magmaneho kahit baha." Napakunot ang noo ni Mang Teban, pero hindi na siya nakasagot. Mabilis nang sumakay ang dalawa at umalis. At dito nagsimula ang unti-unting pag-ikot ng kapalaran ni Isabel. Hindi niya alam na ang pagpunta sa maliit na bayang iyon ang magdadala sa kanya hindi lang sa panganib, kundi pati sa pag-ibig at pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Mabagal ang andar ng sasakyan ni na Isabel at Karen habang papasok sila sa mas makitid na bahagi ng San Isidro. Habang lumalayo sila mula sa mataong bayan, unti-unting nawawala ang mga malalaking gusali at napapalitan ng malalawak na bukirin, taniman ng gulay at mga payapang kubo. Sa kabila ng takot at kaba, ramdam ni Isabel ang kakaibang kalayaan. Parang humihinga ang buong mundo sa paraang matagal nang ipinagkakait sa kanya. "Ang ganda dito," bulong ni Isabel habang nakatanaw sa mga bundok na halos tinatabunan ng hamog. "Hindi ko akalain na ganito pala kaprobinsya ang itsura," sagot ni Karen. Nakangii pero halatang kinakabahan sa tirik ng araw at simoy ng hangin. "Pero girl, promise, kapag nalaman ng papa mo na tumakas ka, patay tayo." Napatingin si Isabel sa kaibigan. "Just today, kahit ngayon lang, hindi na ako humihingi ng iba." Habang nagpapatuloy sila sa makipot na daan, hindi nila alam na ilang metro lamang mula roon, si Elias ay abala sa pagtatapos ng huling ruta nila sa pangongolekta ng basura. Nakaupo siya sa gilid ng garbage truck, pawisan pero nakangiti. Ganito talaga ang araw-araw niya at wala siyang reklamo. "Elias!" sigaw ni Mang Rodel mula sa loob ng truck. "Pagkatapos nito, balik tayo ng himpilan ha?" "Pero dumaan muna tayo sa Abing Lawa. May sinabi kanina si Mang Teban." May malambot na parte raw sa gilid. "Opo, Mang Rodel," sagot ni Elias. "Baka po may nadisgrasya na naman." Habang nag-uusap sila, dumaan silang muli sa harap ni Mang Teban, na ngayon ay abala sa pag-aayos ng bangkang kawayan. Kumaway ang matanda kay Elias. "Hoy, iho! Baka mamaya bumalik kayo dito ha?" Mukhang madulas na naman ang lupa. May dalawang dalagang dumaan dito kanina, parang turista. Hindi nakinig sa babala ko. Napaisip si Elias habang ibinabalik ang takip ng drum ng basura. "Dalawang dalaga?" "Oo, mainam na kotse, magaganda ang damit, parang hindi taga rito. Sana hindi sila maligaw." Napatango si Elias at kahit hindi niya alam, magsisimula palang sumiklab ang mga pangyayaring magdudugtong sa buhay nila, Isabel at Elias. Sa kabilang banda, habang papalapit sina Isabel sa mas malapit na bahagi ng Lawa ng Malatar, unti-unti nang lumalakas ang hangin. Nagdilim ang paligid dahil sa paparating na ambon. "Karen, baka dapat bumalik na tayo?" sabi ni Isabel, kinakabahan. "Ano ka ba? Ang layo-layo pa natin. Hindi pa tayo nakakakita ng magandang spot. Tsaka kaya ko to." Ngunit biglang may tumabing tricycle mula sa kabilang lane. Muntik na silang mabangga at napakadyot si Karen sa manibela. "Ay putik!" sigaw ni Karen habang gumewang ang kotse. "Hindi ko nakita yun." Umusad ang sasakyan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan dahil sa malambot na lupa, at sa isang iglap, naramdaman nilang umusad pababa ang gulong. Kay Karen, nanginginig ang boses ni Isabel. "Bakit parang, shit, hindi tayo makalabas?" sigaw ni Karen habang pinipilit i-reverse ang kotse. Ngunit imbes na umakyat, lalo lang itong lumubog sa putikan at palapit sa gilid ng lawa.
Samantala, ilang metro mula roon ay namataan na ng garbage truck ang papalapit na ulan. Nag-uusap sina Elias at Mang Rodel tungkol sa pag-check ng embankment para maiwasang bumagsak ito kapag malakas ang ulan. Ngunit bago pa sila makarating doon, narinig ni Elias ang isang kalabog, isang tunog na hindi normal, parang metal na kumalansing sa lupa. Mang Rodel, teka lang, sigaw ni Elias. May narinig kayo? Napatingin si Mang Rodel sa direksyon ng lawa. Parang galing sa kalsada doon sa bandang gilid. Halika, tingnan natin. Mabilis na tumalon si Elias mula sa truck at tumakbo. Habang papalapit, narinig niya ang hysterical na sigaw ni Karen mula sa loob ng kotse. Isabel, hindi gumagana ang pinto. Nataranta si Isabel, butil-butil ang luha sa pismi. Karen, humihigop ng tubig ang kotse. Kailangan nating lumabas. Teka lang, buksan ko. Ayaw talaga. Nang makita ni Elias ang sitwasyon, ang kotse ay nakahilig, kalahating nakalubog na at mabilis nang napupuno ng tubig sa bandang ilalim. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya sa direksyon ni Mang Teban na noon ay nagmamadaling kumukuha ng lubid. Elias, anak, delikado yan, sigaw ni Mang Teban habang inaabot ang lubid. Pero kailangan nilang tulong mo. Ako ang hahawak dito. Habang pumupunit ang hangin at lumalakas ang ulan. Mabilis na tinalian ni Elias ang lubid sa bewang niya. Hindi na niya inisip ang maruming tubig, ang lamig o ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay may kailangang iligtas. Samantala, sa loob ng kotse, humahawak si Isabel sa kamay ni Karen. Karen, hindi tayo pwedeng mamatay dito. Hindi pa ako handa. Hindi tayo mamamatay. Sigaw ni Karen, may darating. Sana may makakita sa atin. At doon parang sagot ng tadhana, nakita nila sa labas ng bintana ang lalaking tumatalon sa tubig, si Elias. Nakasuot lamang ng basang tissue. Yumakapit si Isabel sa hawakan ng pinto habang si Karen ay umiiyak na sa takot. Patuloy na pinipisil ang mga buttons ng lock na ayaw nang gumana. Isabel, ayaw bumukas! Ayaw talaga! Sigaw ni Karen. Humahabol ng hininga habang sinasalo ang tumutulong tubig mula sa sahig. Karen, kalma lang. Kalma lang please. May darating. May makakakita sa atin. Nanginginig na sabi ni Isabel. Pilit pinananatili ang composure kahit nanginginig din ang boses niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon totoo. Wala siyang ideya kung nasaan sila. Wala ring bodyguards na makakasunod dahil tumakas sila. At lalong walang siguradong taong papadaan sa ganoong parte ng probinsya sa oras na iyon. Umaambon pa, lumalakas ang hangin, at lalong bumibigat ang takot. Sa labas, si Elias ay tumatakbo ng walang pag-aalinlangan. Kahit madulas ang lupa at halos sumayaw ang putik sa bawat yapak niya. Kasunod niya si Mang Teban na nanginginig sa kaba habang bitbit ang lubid. Elias, ingat ka hiho. Huwag kang pupunta sa pinakagilid. Baka sumabay ka sa pagguho. Sigaw ni Mang Teban. Ramdam ang pag-aalala. Hindi na sumagot si Elias. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makarating sa sasakyang halos sumubsob na sa tubig. Pagtalon niya sa lawa, bigla siyang nilamon ng lamig. Parang hinigop ang hininga niya, ngunit agad niyang binawi iyon. Hindi ito ang panahon para manghina. Sandali lang po. Lalapit ako, sigaw ni Elias, habang lumalangoy papunta sa unti-unting lumulubog na kotse. Sa loob, narinig ni Isabel at Karen ang malakas na pagbusina ng kotse. Hindi ito kanilang ginawa, kundi dulot ng tumatamang tubig. Oh my God, Isabel! Hindi ko na kaya to! Iyak ni Karen. Nanginginig ang kamay. Karen, huwag kang bibitaw. Kailangan nating kumalma. Huminga ng malalim si Isabel, ngunit hindi maitatanggi ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paningin. Nang marinig nila ang tunog ng tubig na ginagalaw ng isang taong lumalangoy, mabilis na lumingon si Isabel sa binana. Sa pagitan ng ulan at alon, nakita niya ang isang lalaking papalapit. Basang-basa, humihingal, pero determinadong makalapit sa kanila. Karen, may tao! Nanginginig ngunit may pag-asang sigaw ni Isabel. Nang marinig iyon ni Elias, lalo siyang lumangoy ng mabilis. Tumama ang kamay niya sa gilid ng kotse. Halos madulas siya dahil sa lumubog na putik. Pero hindi siya bumitaw. Miss! Buksan niyo ang bintana! Kailangan niyo lumabas!
Sigaw ni Elias. Lumalakas ang ulan na tila gusto silang tabunan. Hindi gumagana, sagot ni Karen. Halos pasigaw dahil nilalamo na ng tubig ang airflow vent sa unahan. Elias! Tawag ni Mang Teban mula sa pampang. Hiho! Tingnan mo ang likod! Baka doon mas madali! Tumingin si Elias sa likod ng kotse. Tama si Mang Teban. Bahagyang mas mataas ang rear end, hindi palubog. Kaya mabilis siyang pumunta sa likod at sinubukang buksan ang trunk. Pero ayaw ring gumana. Kailangan ko itong basagin. Bulong niya sa sarili bago sumigaw. Miss, tabi kayo sandali. Babasagin ko ang salamin. Isabel, ilagay mo ulo mo sa pader na upuan. Sigaw ni Karen. Sabay taklob ng braso sa mukha. Kinapkap ni Elias ang lumulutang na bato sa tubig. Mabigat, matigas, sapat para basagin ang glass. Sandali lang kayo, tatanggalin ko kayo dyan. Sigaw niya. Bagong buong lakas na itinama ang bato sa salamin sa bandang likod. Isang hampas, dalawa, sa panatlo, nabasag ang salamin. Nagkalasog-lasog ang baso, ngulit sapat para makagawa ng butas. Sumirit ang tubig papasok, ngunit mas malaki ang espasyong pwedeng paglabasan. Miss, daan kayo dito, bis! Sigaw ni Elias. Unang inilabas ni Karen ang sarili. Nanginig, humihikbi pero nakarating sa mga braso ni Elias. Inilapit niya ito sa lubid na hawak ni Mang Teban. Mga hidya, hawakan niyo to, sigaw ni Mang Teban. Abot ang dulo. Pagkabig ni Elias kay Karen, binalikan niya agad si Isabel. Nakakapit ito sa likod ng upuan, pero hindi gumagalaw. Parang natigil ang mundo para sa kanya. Miss, kailangan niyo nang lumabas! Sigaw ni Elias. I can't! Bulong ni Isabel. Nanginginig ang labi niya. I'm scared. Lumubog pa ang kotse ng ilang pulgada. Kumalabog ang loob ng sasakyan. Hindi siya pwedeng magpanik. Hindi ngayon. Hindi dito. Miss, makinig kayo sa akin, sabi ni Elias. Lumalapit pa sa butas ng basag na salamin. Hindi ko kayo iiwan. Ligtas kayo sa akin. Lalabas kayo. Kasama ko. Tumingin si Isabel sa kanya. Ang unang pagkakataong nakita niya ang isang taong handang magpakamatay para sa kaligtasan niya. Kahit hindi niya ito kilala. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang mga kamay. Inabot ni Elias ang braso niya. Sumunod ka lang. Ako bahala. Pagkakuha niya kay Isabel, mabilis niya itong iniahon sa mas mababaw na parte. Humawak si Isabel sa balikat niya. Humihikbi ngunit lumalaban. Sa tulong ni Mang Teban at ilang mangingisdang nagdatingan dahil sa ingay, nakarating sa pampang sina Isabel at Karen, kapwang nanginginig at nababalot ng putik. Huminga ng malaling si Elias, sumandal sa basa at madulas na lupa, halos hindi makapaniwalang buhay pa silang lahat. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang tingin nila ni Isabel. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng ulan at lamig, may isang init na dumapo sa puso niya. Init na hindi niya maipaliwanag. At para kay Isabel, iyon ang unang pagkakataong nakita niya ang mukha ng totoong kabayanihan. Basang-basa pa rin sina Isabel at Karen nang tulungan sila ni Elias at ng mga mangingistang naroon papunta sa kubo ni Mang Teban. Madilim na ang paligid at ang malakas na pag-ulan ay huminto na, nag-iwan ng masangsam na amoy ng lupa at tubig tabang na umaalingasaw sa hangin. Malamig ang gabi at nanginginig ang dalawa hindi lang sa ginaw kundi pati sa takot at pagkabigla sa lahat ng nangyari. Ingat hidya, dahan-dahan lang, sabi ni Mang Teban habang inalalayan si Isabel paakyat sa maliit na balkonahe ng kubo. Malamig pa ang hangin, baka magkasakit ka. Salamat po. Mahina ngunit taus-pusong sagot ni Isabel. Si Karen naman ay halos hindi makapaniwalang buhay pa sila. Humawak siya sa dingding ng kubo at napahinga ng malalim. Sabay tingin kay Elias na nooy pinipiga ang pasang damit, nanginginig sa lamig. Kuya, salamat. Grabe kung hindi ka dumating, sabi ni Karen. Nangingilid ang luha. Walang naisagot si Elias kundi isang tahimik na tango. Hindi siya sanay sa papuri. Lalo na't pakiramdam niya ay ginawa lang niya ang karapat-dapat gawin. Pero ramdam niya ang tensyon sa dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tingin na ibinibigay ni Isabel mula sa sulok. Sa loob ng kubo, agad silang inalok ni Mang Teban ng tuwalya at lumang kumot. May lumang kalan sa gilid at doon niya pinainit ang tubig para makagawa ng kape. Pasensya na kayo, ito lang ang meron ako, sabi ni Mang Teban habang inilalagay ang 3 baso sa mesa. Pero mainit yan. Makakatulong sa lamig. Umupo si Isabel sa bangkong kawayan.
Hawak ang kumot na napabalot sa kanya. Hindi mapakali ang mga mata niya. Para siyang bata na unang nakakita ng mundong hindi niya alam. Tahimik siyang lumingon kay Elias at saka nagtanong, "Anong pangalan mo?" Nagulat pa si Elias sa tanong. Parang hindi siya sanay na directly siyang kinakausap ng ganitong klaseng babae. Si Elias po. Elias Cruz." Dahan-dahan niyang sinambit. Parang sinusubok sa dila ang pangalan. "Salamat sa pagliligtas sa amin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi." Umiling si Elias. "Wala po yon. Kahit sino naman siguro." Sumabat si Karen. "Hindi kuya, hindi totoo yon. Ang daming pwedeng dumaan pero ikaw lang ang tumalon kahit delikado. Kahit nga ako, hindi ko kayang gawin yon." Napakamot si Elias ng batok. Halaang nahihiya sa papuri. "Ginawa ko lang pasi. Delikado talaga. At saka, hindi ko po kayong kilala, pero tao po kayo. Kailangan nyo ng tulong." Huminga ng malalim si Isabel. Halatang hawak pa rin ng takot ang puso niya. "Wala pa akong kilalang taong ganyan. Sa totoo lang, natakot ako. Pero nung nakita kita, parang naglaho yung takot. Parang safe ako." Napatingin si Elias sa kanya. Mabilis na umiwas ng tingin. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Hindi niya rin alam kung bakit iba ang pakiramdam niya sa dalagang ito. Hindi ito tulad ng mga babaeng nakikita niya sa bayan. May kakaiba sa mga mata nito. Malumpot, malawak, parang may itinatagong mundo. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok si Yaya Minda. Hingal, basang-basa rin dahil sa paghabol. "Senyorita Isabel," halos pasigaw niyang wika bago yakapin ang dalaga. "Diyos ko, inaakalang na aksidente na kayo. Kanina pa nagwawala ang papa mo sa bahay." Nagulat si Isabel. "Yaya, paano mo kami nahanap?" "Tiningnan ko ang GPS ng kotse mo, anak. Nakita kong huminto ito sa bandang lawa, kaya agad akong humabol. Diyos ko, muntik na kitang hindi maabutan. Anak, hindi mo naiintindihan kung gaano kakahalaga sa papa mo." Tahimik si Isabel. Alam niya yun. Alam niya kung gaano siya kasinoko, kasiniksik, kasinabuhay ng pamilya niya. Pero hindi niya alam kung iyon ba ay pagmamahal o takot. Pinunas ni Karen ang luha niya. "Yaya, buti na lang nandito si Elias. Kung hindi dahil sa kanya." Napalingon si Yaya Minda kay Elias, saka lumapit. "Ikaw bang nagligtas sa kanila, hiho?" Tanong ng matanda. "Oo po," sagot ni Elias na hihiyang tumango. Lumapit si Yaya Minda at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. "Salamat, iho. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung paano ka bibigyan ng pasasalamat ng pamilya namin." "Naku Yaya," mabilis na sagot ni Elias. "Wala po yun. Hindi ko naman po ginawa para sa kapalit. Ginawa ko po yun kasi kailangan." Mumiti si Yaya Minda, halatang humanga. Ang tao palang walang inaasahang kapalit. Siya ang pinakamayaman sa puso. Tahimik si Isabel habang tinitingnan si Elias, ang simpleng binatang hindi niya kilala pero may tapang na hindi niya nakita kahit sa mga taong napapaligiran ng kayamanan. Lumipas ang ilang minuto at kinailangan na nilang umuwi. Tumayo si Isabel at lumapit kay Elias. Malamig ang hangin, ngunit mainit ang titig niya. "Elias, hindi ako makakalimot sa ginawa mo. Kahit hindi ko alam ang buhay mo, kahit hindi mo ako kilala, ipinakita mo sa akin ang kabutihang matagal kong hinahanap." Hindi na nagsalita si Elias. Tumango lang siya. At kahit pilit niyang banalang ekspresyon, hindi niya maitago ang pagkabog ng dibdib. Sakay ng kotse ni Yaya Minda. Papalayo sina Isabel at Karen. Ngunit bago tuluyang mawala ang sasakyan sa lilim ng kalsada, lumingon muli si Isabel. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi iyon ang huling pagkikita nila. Hindi pa niya alam kung paano, pero alam niyang babalik siya sa lalaking iyon, sa ubo, sa lawa, sa lugar kung saan siya unang nakalanghap ng kalayaan. Maagang nagising si Elias kinabukasan. Halos hindi niya naramdaman ang pagod mula sa nagdaang gabi. Parang ang bigat na dapat sanay naroroon ay napalitan ng kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwang. Tahimik pa ang buong baryo at tanging huni ng mga ibon ang maririnig sa labas ng maliit nilang tahanan. "Nak, maaga ka na naman ata nadising," sabi ni Aling Duray, nakaupo sa papag habang hinihimas ang tuhod nitong patuloy na sumasakit. "Ma, hindi ako masyadong nakatulog.
Sagot ni Elias habang nagtitimpla ng kape. May nangyari kasi kahapon sa lawa. Tumigil si Aling Duray at napatingin sa anak. Anong nangyari, Elias? May napahamak ba? Umupo si Elias sa tabi ng ina at huminga ng malalim. May 2 babae. Nalubog ang kotse nila. Buti na lang nakita namin. Natulungan naman po. Gumalaw ang kilay ni Aling Duray. Halatang nag-aalala. Delikado yon, anak. Sana naman hindi mo isinusugal ang buhay mo. Ngunit nakita ni Elias ang pag-aalala sa likod ng mga mata ng ina, kaya't agad niyang ngumiti. Ma, okay lang ako. Wala namang nangyaring masama sa akin. At saka, kailangan ko talagang gawin. Hindi ko kayang palampasin. Diyos ko, Elias, bulong ni Aling Duray. Ngunit sa kabila ng pangamba, may kaunting ngiti sa gilid ng labi niya. Tulad ng isang inan, may anak na mabuti ang puso. Pagkatapos ng almusal, lumabas si Elias para magtrabaho muli. Patapos na sana ang biyahe ng truck sa unang ruta nang maparinig sila ng malakas na ugong mula sa himpapawid. Hindi ito tunog ng eroplanong karaniwang tumatawid sa probinsya. Malakas, mababa at nanginginig ang lupa. Napahinto si Mang Rodel sa pagmamaneho. Ano yun? Parang hindi normala. Lumabas si Elias mula sa likuran ng truck, sumilip sa langit at nakita ang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malaking private jet ang dahan-dahang bumababa sa open field na madalas pagparadahan ng mga truck ng gulay tuwing weekend. Unti-unting kumalat ang usok mula sa makina nito at mabilis na nagtipon ang mga taong nakatira sa paligid. Uy, may jet! Sino kayang artista yan? Sigaw ng mga batang nagtatakbuhan. Hindi artista ang may ganyan. Politiko yan. Sagot ng isa, hawak ang cellphone para mag-video. Nagtinginan sina Elias at Mang Rodel. Pareho silang hindi makapaniwala. Elias, tingnan mo nga yun. Parang mayaman na mayaman talaga, sabi ni Mang Rodel. Nakakunot ang noo. Ngunit bago pa sila makalapit, lumapit ang isang bodyguard na nakaitim at naka-earpiece. Seryoso ang mukha nito at parang alam na alam kung sino ang hinahanap. Excuse me, sabi ng bodyguard. Tumingin kay Elias ng diretsyo. Ikaw pa si Elias Cruz? Nagulat si Elias, halos na paatras. Ah, oo po. Bakit po? Hindi sumagot ang bodyguard agad. Sa halip, tumabi siya at nagbigay daan. At doon, nakita ni Elias ang babaeng hindi niya inakalang makikita pa niya ulit. Si Isabel de Alvaro, nakasuot ng malinis na cream blouse at pantalon. At sa likod niya, ay isang lalaking nasa late 40s, matikas, mukhang istrikto, at halatang may kapangyarihan sa bawat hakbang. Si Don Marcelo de Alvaro, ang ama ng dalaga. Napahinto si Elias, parang humigop ang lupa sa ilalim niya. Hindi niya alam kung anong gagawin o sasabihin. Naglakad si Isabel papunta sa kanya. May malambot pero matatag na ngiti. Elias, mahinang sabi ni Isabel, himahanap kita. Lalong nag-ingay ang mga tao sa paligid. May nagpicture, may nag-live sa Facebook, may nagbulungan. Sino yang hinahanap ng mayaman? Bakit siya lumapit sa basurero? Oh, baka may atraso. Pero walang pakialam si Isabel sa mga bulong-bulungan. Tingin lang kay Elias ang nakatuon. Bakit? Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Elias, halos mahina ang boses dahil sa gulat. Hindi agad nakasagot si Isabel dahil sumingit ang ama niya. Umapante si Don Marcelo. Tinitigan si Elias mula ulo hanggang paa. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Mariing sabi nito. At narito kami dahil hindi pwedeng palampasin ng pamilya ko ang ginawa mo. Napatingin si Elias kay Isabel. Napatingin din si Isabel sa kanya. Parang pareho silang nakaramdam ng bigat ng sandali. Tumalikod sandali si Don Marcelo at nagbigay ng senya sa 2 abogado at isang photographer na lumabas ng jet. Lumapit si Isabel. Mas malambot ang boses. Elias, hindi ko po matiis na umalis nang hindi ako nakapagpasalamat ng maayos. Hindi ko po kaya na hindi ka balikan. Napakamot si Elias ng batok. Halatang hindi alam ang gagawin. Miss, wala po yun. Kahit sino naman. Huwag mong sabihin yan. Putol ni Isabel. Nangingilid ang mata. Hindi lahat ng tao tatalon sa tubig para sa taong hindi nila kilala.
Naglakad pa si Don Marcelo papalapit. Elias Cruz, sabi niya habang nakatayo ng tuwid at seryoso, may kailangan tayong pag-usapan. At gusto ko itong gawin ng personal. Dahan-dahang napuno ang paligid ng tensyon. Ang mga tao'y nakatanghod. Ang hangin ay tila tumahimik. At sa gitna ng field, ang binatang basurero ay hinarap ang pamilya na napakalayo ng mundo sa kanya. At doon nagsimula ang sandaling magpapabago sa kapalaran ni Elias Cruz. Halos tumigil ang oras sa gitna ng open field habang nakatayo si Elias sa harap ng isang pamilya na hindi niya kailanman inakalang makakaharap niya. Malakas ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya alam kung bakit may ganoong klaseng interes ang isang pamilya tulad ng De Alvaro sa isang simpleng basurero na tulad niya. Elias Cruz, muli ang boses ni Don Marcelo. Malamig ngunit may bigat ng respeto. Pupunta tayo saglit sa munisipyo. Ayokong pag-usapan ang bagay na ito sa gitna ng ingay at mga kamerang hindi ko kilala. Napalingon si Elias. Totoo nga, marami nang nakatutok na cellphone, may ilang nagla-live sa social media at may mga tsismosa nang sumisigaw. Ay, Diyos ko! Yung mayamang pamilya, hinahanap yung basurero. Baka anak pala yan ng hari sa ibang bansa. Sinasabi ko na nga ba eh. Ay sus Maria, baka gawin siyang driver. Nahihiya si Elias. Hindi niya gusto ng atensyon, lalo na't ganito kagulo. Lumapit si Isabel, mahinahong tinapik ang braso niya. Elias, please, sumama ka, hindi ka namin sasaktan. Gusto lang naming makausap ka ng maayos. Hindi makatingin ng diretsyo si Elias dahil parang unti-unting lumiliyad ang tiyan niya sa kaba. Pero nang tumingin siya kay Isabel at makita ang pag-aalala sa mga mata nito, napabuntong hininga siya. Sige po, mahina niyang sagot. Pero baka po kailangan ko munang magpaalam kay nanay. Kasama ka namin doon pagkatapos, sagot ni Don Marcelo. Sabay senya sa isang bodyguard na ihanda ang sasakyan. Pagdating nila sa munisipyo, isinara ang conference room para sa kanila. Hindi sanay si Elias sa air-conditioned na silid. Pakiramdam niya'y masikip ang hangin kahit malamig. Umupo si Don Marcelo sa gitna habang si Isabel ay nasa kanan niya at si Yaya Minda ay tahimik na nakasunod sa likuran. Tumayo si Don Marcelo at humarap kay Elias. Maraming salamat, panimula niya, sa pagliligtas sa anak ko. Hindi ko alam ang buong detalye, pero ayon sa pagkakasabi ni Isabel, muntik na silang mamatay. Hindi nagsalita si Elias. Tumango lang siya at iniwas ang tingin. Narito ako, sabi ni Don Marcelo na may matatag na tono, upang tanungin ka kung ano ang gusto mo. Napataas ang kilay ni Elias, halatang nalito. Ano pong gusto ko? Anumang kapalit ng ginawang kabayanihan mo? Pera, bahay, trabaho, anumang hilingin mo, ibibigay ko. Ang pamilya namin ay hindi tumatalikod sa utang na loob. Napatingin si Elias kay Isabel. Nakamasid ang dalaga, mukhang kinakabahan sa magiging sagot niya. Sir, dahan-dahang sabi ni Elias, salamat po, pero wala pong kapalit yon. Tumulong lang po ako kasi kailangan nila. Hindi ko po ginawa para sa kahit anong bayad. Napabuntong hininga si Don Marcelo, halatang hindi nasanay na tinatanggihan. Ngunit hindi niya ipinakita ang inis. Sa halip, tumingin siya ng mas matalim kay Elias. Alam kong mabuting tao ka, Elias, pero hindi ito tungkol sa bayad. Tungkol ito sa pagkilala. At hindi ako papayag na ang anak ko ay nanlilimos ng tulong at buhay sa isang estranghero. Tapos ay mababaliwala lang. Ang tahimik na aircon ay parang humigop ng ingay sa paligid. Ramdam ni Elias ang tensyon sa bawat salita. Nagpatuloy si Don Marcelo. Kung ayaw mong tumanggap ng pera o materyal na bagay, may iba akong alok. Lumapit siya kay Elias, tiningnan ito ng seryoso. Mag-aral ka. Nag-aral po ako dati, sir, sagot ni Elias. Pero hanggang high school lang, kailangan ko pong magtrabaho para kay nanay. Ako ang bahala sa gastos, mariin na sabi ni Don Marcelo. Buong scholarship, kolehya, board and lodging, lahat. Kahit anong kurso ang piliin mo. Napatigil si Elias. Imangat ang dibdib niya. Para bang may humila sa loob. Hindi niya pangarap maging mayaman. Hindi niya pangarap ang marangyang buhay. Pero pangarap niyang makatapos,
Pangarap niyang makatulong kay nanay. Pangarap niyang magkaroon ng mas magandang trabaho. Pangarap niyang makahinga ng hindi iniisip kung saan kukunin ang pambili ng gamot. Maaaring ka ring mag-aral sa Maynila, dagdag ni Don Marcelo, sa pinakamagandang kolehiyong kaya naming ibigay. Sumabat si Ambassador Lucrecia Wallace, business partner ng pamilya na tahimik na nakaupo mula kanina. Elias, hindi ka dapat natatakot. Nakikita ko sa iyo ang potensyal. Hindi lahat ng taong nakikita kong tumatayo sa ganyang kahirap na buhay ay may ganitong tapang. Ngumiti siya. Pwede kang maging higit pa sa binatang nagbababasura. Napatingin si Elias kay Isabel. Sa unang pagkakataon, siya ang unang nagsalita. Elias, kung tatanggapin mo to, mas mapapadali ang buhay mo. Matutupad mo ang mga pangarap mo. At hindi mo ito utang na loob. Karapatan mo ito dahil iniligtas mo kami. Napayuko si Elias. Ramdam niya ang kaba. Ramdam niya ang bigat. Ramdam niya ang pag-ikot ng mundo niya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumingala siya. Sir, kung totoo po itong alok ninyo. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Tatanggapin ko po. Numiti si Isabel ng malumanay. Isang ngiting may halong pag-asa, pasasalamat, at pagtataka sa misteryosong ugnayang nagsisimula sa pagitan nila. At si Don Marcelo, sa unang pagkakataon, ay tumango ng satisfied. Simula ngayon, Elias Cruz, sabi niya, hindi ka na basta basurero. Simula ngayon, may bago kang direksyon. Sa sandaling iyon, sa 4 na sulok ng conference room, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Elias. Araw na hindi niya inaasahang darating. Araw na hindi niya kailanman makakalimutan. Makalipas ang 2 linggo mula nang tanggapin ni Elias ang alok na scholarship, unti-unti nang nagbago ang ikot ng kanyang araw. Kung dati ay gumigising siya ng 3:00 ng madaling araw upang maghanda para sa biyahe ng garbage truck, ngayon ay ibang klasing paghahanda na ang ginagawa niya. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, hawak ang bagong-bagong bag na binigay ni Isabel. Hindi mamahalin, hindi marangya, pero maayos at matibay. Ang tipo ng gamit na ramdam mong pinili ng may paggalang sa buhay mo. Anak, sigurado ka ba talaga rito? Tanong ni Aling Doray. Nakatingin sa anak na ngayon ay mas maaliwalas na ang mukha. Malayong lugar ang Maynila, baka hindi mo ko masubaybayan. Lumuhod si Elias sa harap ng ina, hinawakan ang mga kamay nitong malamig. Ma, kaya ko to ginagawa kasi gusto ko masubaybayan ka. Kapag natapos ako, mas matutulungan na kita. Hindi mo na kailangan mabahala. Napaluha si Aling Doray pero ngumiti. Kung buhay pa ang tatay mo, siguradong proud na proud yun sa'yo. Tumango si Elias, pilit na pinipigil ang emosyon. Babalik-balik ako tuwing weekend, ma. At hindi ka na rin mamumroblema sa gamot. Ang sabi po ni Sir Marcelo, sagot na rin daw nila yon. Napahawak sa dibdib si Aling Doray. Tila hindi makapaniwalang may taong tumutulong sa anak niya ng ganito kalaki. Salamat sa Diyos at salamat sa batang niligtas mo. Pagdating ni Elias sa Maynila ay parang ibang mundo ang bumungad sa kanya. Malalaking gusali, mabibilis na sasakyan, ingay ng syudad. Hindi siya sanay, pero hindi rin siya natatakot. May hawak siyang papel na naglalaman ng buong scholarship details, enrollment forms, dormitory address at schedule ng orientation. Sinamahan siya ni Isabel sa unang araw. Welcome to your new home for now, sabi ni Isabel habang nakatayo sa harap ng dormitoryong may 2 palapag. Hindi ito marangya, pero ligtas at malinis. Napangiti si Elias. Ayos na puto. Hindi nga ako sanay sa aircon eh. Napatawa si Isabel, isang tawang malambot at hindi pilit. Sanayin mo na ang sarili mo. Dito ka titira habang nag-aaral ka. Sa unang linggo ng klase, nakilala ni Elias ang mga bagong kaibigan niya. Si Rico Baltasar, isang payat pero palatawa na parang hindi nauubusan ng energy. Pre, basurero ka raw dati? Grabe, solid ka, ayaw magligpit ng kwarto ko eh. Sabay tawa nito na halos kumalat sa buong hallway. Si Jenna Muraoka, half Japanese at honor student na may kakaibang kalmadong presensya. Elias, kung kailangan mo ng notes or reviewer, sabihin mo lang. Mabilis kang makaintindi.
Hindi ka mahuhuli, sabi niya habang inaabot ang spiral notebook niyang puno ng colored markers. At si Professor Hilario, isang retiradong environmental scientist na ngayon nagtuturo ng environmental management. Mr. Cruz, sabi nito habang inaayos ang salamin, marami akong estudyante pero ikaw ang merong tunay na intensyon. Hindi mo to ginagawa para tumakas sa kahirapan. Gusto mong may ayusin. Gusto mong makatulong. Tandaan mo yan. Para kay Elias, unang linggo pa lang, pero parang unti-unti nang nagbubukas ang mundo para sa kanya. Sa kabilang dulo ng syudad, si Isabel naman ay palaging dumadalaw tuwing libre ang oras niya. Madalas ay nag-uusap lang sila sa kafeteria o sa park ng eskwelahan. Kamusta ka? Tanong ni Isabel habang iniinom ang iced coffee niya. Ayos lang po, nahihirapan ng konti sa ibang subject pero ginaganahan ako. Sagot ni Elias, mabuti naman. Alam kong kaya mo. Salamat sa tiwala mo. Sagot niya, hindi makatingin ng diretso. Sa bawat araw na dumadaan, lalong lumalalim ang koneksyon nila. Ngunit nanatili itong maingat. Hindi binibigla, hindi minamadali. Para kay Elias, sapat nang makita si Isabel, sapat nang marinig ang boses nito. Para kay Isabel, sapat nang malaman na ligtas si Elias at lumalawak ang mundong ginagalawan nito. Ngunit sa likod ng lahat, may tahimik na pangamba. Lumalala ang rayuma ni Aling Doray. Minsan ay hindi na ito makatayo nang hindi sumasakit ng matindi ang tuhod. Ngunit pinipilit niya itong itago sa anak. Kapag tumatawag si Elias sa gabi, palaging sagot ng ina, "Anak, ayos lang ako, wag mo kong isipin. Mag-aral ka dyan." At sa bawat sagot niyang iyon, lalong tumitibay ang determinasyon ni Elias. Kaya niyang tiisin ang pagod. Kaya niyang tiisin ang layo. Basta't makapag-aral siya, basta't makapagtagumpay siya. Isang hapon, habang patapos na ang klase, tumakbo si Rico papunta kay Elias. "Pre, tara, tinuturo ka ni Prof. May bago raw kayong project." Pagpasok niya sa classroom, naroon na si Professor Hilario, nakapamiwang. "Class, we will be forming research teams for a long-term project." Anunsyo nito. "This is not easy. We will address a real-world problem. Pollution, waste, water contamination. Real issues." Ipinaskil niya sa board ang pangalan ng mga assigned project. Pat doon nakita ni Elias. Malatar Water Protection Project. Team Leader, Elias Cruz. Napatigil siya. Para bang tumigil ang mundo. Hindi niya inasahan. Hindi niya alam kung bakit siya. Lumapit si Professor Hilario. "Mr. Cruz, alam kong galing ka sa lugar na yon. At alam kong naiintindihan mo ang problema. Kaya ikaw ang gusto kong mamuno." Tahimik si Elias. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Unti-unti nang isinusulong siya ng tadhana patungo sa mundong mas malaki, mas malalim at mas mataas kaysa sa pinangarap niya. At ngayong naglalakad ang panahon, hindi na siya ang binaang tahimik na nagbababasura sa San Isidro. Siya na ngayon ay binatang nagsisimulang baguhin ang sarili niyang kapalaran. Isang linggo matapos italaga si Elias bilang team leader ng Malatar Water Protection Project. Nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin sa buhay niya. Sa universidad, nakilala siya bilang masipag at matalino. Ngunit hindi pa niya alam na may mga matang matagal nang nakamasid sa kanya. Mga matang hindi natutuwa sa bigla niyang pag-angat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga notes para sa meeting, may lumapit na lalaki sa classroom. Matangkad, naka-Amerikana kahit mainit, at may hawak na mamahaling cellphone. Kilala ito ng lahat. Victor de Alvaro ang nakatatandang kapatid ni Isabel. Hindi pangkaraniwang estudyante si Victor. Isa siyang corporate heir, business prodigy at kilalang suplado. Kung saan siya naglalakad, doon naglalayuan ang mga tao. "Excuse me," sabi ni Victor, malamig ang boses habang nakatingin kay Elias. "Ikaw ba si Elias Cruz?" Napatingin si Elias, nagulat. "Oo po, kayo po si..." "Alam mo kung sino ako," putol ni Victor, hindi man lang umiti. "Pwede ba tayong mag-usap ng mas pribado?" Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa loob ng silid. "Si Victor? Bakit siya nandito?"
May kailangan siya sa team leader? Bakit sa basurerong iyon siya interesado? Lumabas sina Victor at Elias sa hallway. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni Elias ang bigat ng ngiting hindi lumilitaw sa labi ni Victor. Straight to the point tayo. Panimula ni Victor, hindi ako boto sa pagkakaibigan mo sa kapatid ko. Napatigil si Elias. Sir, wala po akong ginagawang masama. Wala nga ba? Sagot ni Victor, napapailing. Tumulong ka sa kapatid ko, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede kang pumasok-pasok sa buhay niya. Humigpit ang hawak ni Elias sa dala niyang folders, pero hindi siya nagpakita ng takot. Huwag kayong mag-alala, sir. Sagot niya. Hindi ko po iniisip ang... Narinig mo na ba ang salitang testing loyalties? Putol ni Victor. Halos magpaas kilay si Elias. Ano pong ibig do sabihin? May irerekomenda akong adjustments, sagot ni Victor. Sa scholarship mo, sa standing mo, at pati sa proyektong hawak mo. Ibinuka ni Victor ang hawak na folder at ipinakita ang isang papel na may pirma ng dean. Starting today, sabi nito, kailangan mong dumaan sa 3 evaluation rounds. Kung bumagsak ka kahit isa, mawawala ang scholarship mo. Natigilan si Elias. Sir, bakit? Wag mo akong sir. Hindi kita empleyado. Napalapit si Victor. Halos magtama ang kanilang noo. Ayoko lang masyadong lumalapit ang kapatid ko sa isang taong hindi ko kilala at hindi ko alam kung ano ang intensyon. Huminga ng malalim si Elias at sa unang pagkakataon, lumitaw ang bahid ng galit sa mata niya. Kung tingin niyo po ay may masama akong balak, nagkakamali kayo. Tingnan natin. Malamig na sagot ni Victor bago tumalikod at umalis. Sa susunod na linggo, halos hindi na makahinga si Elias sa dami ng gawain. Evaluator meetings, special assignments, dagdag na exams, at ang Malatar project na siya pa rin ang pinamumunuan. Ngunit hindi siya umatras. Sinuportahan siya ni Rico, Jenna at ilan pang kaklase na naniniwala sa kanya. Pre, grabe to, sabi ni Rico. Isang gabi habang nasa library sila, parang tripling workload mo. Parang gusto kang patumbahin. Pero kaya mo yan. Dagdag ni Jenna. Inaabot ang isa pang research book. Hindi ka nila mapapabagsak kung totoo ang puso mo sa ginagawa mo. Hindi na nagsalita si Elias, pero alam niyang tama ang mga kaibigan. Hindi niya hahayaang masira ang oportunidad na binigay sa kanya. Hindi dahil kay Victor. Hindi dahil sa universidad, kundi dahil sa pangarap niyang baguhin ang buhay niya at buhay ng ina. Dumating ang araw ng malaking presentasyon ng kanilang proyekto. Ang Malatar Water Protection Project ay kailangang ipresent sa harap ng buong departamento at ilan pang environmental NGOs na naimbitahan. Ang bigat ng responsibilidad ay ramdam na ramdam ni Elias. Sa labas ng auditorium, pinagpapawisan ang mga kamay niya kahit malamig ang aircon. Lumapit si Isabel, nakasuot ng simpleng blouse at slacks, at hinawakan ang braso niya. Elias, kaya mo to. Naniniwala ako sa iyo. Lahat kami. Tumingin si Elias sa dalaga, ang babaeng naging tulay ng pagbabago niya. Salamat. Pero hindi ko alam kung sapat yung ginawa ko. Ang puso mo ang nagpapatatag sa proyektong ito. Bumukas ang pinto at tinawag ang pangalan niya. Mr. Elias Cruz, you may begin. Pag-akyat niya sa stage, nakita niyang nakaupo si Victor sa gitnang hanay. May malamig na ekspresyon na parang naghihintay ng pagkakamali. Tumindig si Elias, huminga ng malalim. At kung sino man ako dati, masipag na basurero mula sa San Isidro, ngayon ay nandito ako hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagnanais kong ayusin ang isang lugar na minsan ay muntik ng kumiil ng buhay ng iba at nagligtas naman ng buhay ko. Isang pagbubunyag ng katotohanan, taos-puso, walang halong pag-angkin. Nagulat ang audience sa ganda ng presentasyon, sa passion, sa datos na pinag-aralan nilang mabuti. Nang matapos ang presentasyon, nagpalakpakan ang buong auditorium. At sa gitna ng lahat, nakita ni Elias na nagbago ang mata ni Victor. Hindi ito ngiti, pero hindi na rin ito malamig. Parang may manipis na pag-angat ng respeto.
Kinagabihan, papalabas na si Elias sa campus nang bigla siyang mapigilan ni Victor. Elias, huminto si Elias, nagulat. Tahimik si Victor ng ilang segundo bago nagsalita. Akala ko dati, isa ka lang sa mga humihila kay Isabel, palayo sa responsibilidad niya. Lumapit siya ng bahagya. Pero nagkamali ako. Nilingon ni Victor ang campus lights. Malamlam, pero tahimik. Humihingi ako ng tawad. Napakurap si Elias, hindi makapaniwala. Hindi ko man maintindihan kung paano kayo nagkakilala. Patuloy ni Victor. Nakita ko ngayon kung bakit nagtiwala sa iyo ang kapatid ko. Huminga ng malalim si Victor bago nag-extend ng kamay. Simula ngayon, hindi na kita haharangan. Dahan-dahang tinanggap ni Elias ang kamay. Mahinang pagngiti ang bumuka sa labi ni Victor. Sa unang pagkakataon, wala nang humaharang sa pagitan niya at ng pangarap niyang inaabot. At sa gabing iyon, alam ni Elias, papalapit na siya sa pagbabagong matagal nang hinihintay ng buhay niya. Makalipas ang ilang araw mula sa matagumpay na presentasyon ng Malatar Water Protection Project. Nanumbalik ang katahimikan sa araw-araw na buhay ni Elias. Ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikang puno ng pagod at paghihintay. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may dalang pag-asa, pag-unlad at paninindigan na kahit hindi niya inasahan, siya pala ay patungo sa isang mas malaking mundo. Isang umaga, habang naglalakad si Elias papunta sa campus, nadaanan niya ang bulletin board kung saan nakapaskil ang resulta ng kompetisyon. Tumigil siya, huminga ng malalim, at hinanap ang pangalan ng kanilang proyekto. At naroon ito, naka-highlight, Winner! Malatar Water Protection Project, headed by Elias Cruz. Nanlaki ang mata ni Rico nang makita siya. Pre, tayo ang nanalo! Pre, ayan! Ayan ka oh! Sumigaw si Rico at yumakap kay Elias na parang nakakita ng jackpot. Halos matumba si Elias sa lakas ng yatap. Rico, dahan-dahan! Ang daming tao! Natatawang sagot ni Elias. Biglang lumapit si Jenna, hawak ang isang kopya ng result. Elias, congratulations! Deserve mo talaga to. Mumiti si Elias, hindi niya maitago ang saya. Salamat, pero hindi ko magagawa to kung wala kayo. Kinagabihan, inimbita sila ng dean para sa maliit na selebrasyon. Naroon din ang ilang kinatawan ng isang international environmental NGO na nakabase sa Australia. Nakasuot ng simpleng polo si Elias, ngunit halapa ang kaba at excitement niya. Lumapit ang isang matandang babae na mauputing buhok at maamong muka. You must be Elias, sabi niya sa accent na banyaga. I'm Dr. Helen Fraser from Green Earth International. Napakamot si Elias ng batok. Ako nga po. Nice to meet you, young man, ani Dr. Fraser. Your project has potential beyond this university. If you are willing, our organization is prepared to support its pilot implementation in your hometown. Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi siya agad nakapagsalita. I believe, patuloy ni Dr. Fraser, that someone who understands the issue from the ground deserves to lead the solution. Naramdaman ni Elias ang bigat sa dibdib niya, ngunit hindi ito takot. Isa itong damdamin ng tagumpay na sa wakas ay nakarating sa pintuan ng pangarap niyang hindi niya akalaing abot kamay. Ma'am, sabi niya, nangingilid ang luha. Oo po, tinatanggap ko. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa silid, ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang tingin ang agad niyang hinanap. Si Isabel. Nandoon siya sa sulok, nakangiti ng tahimik, parang isang bulaklak na bumuka sa gitna ng gulo. Lumapit ito sa kanya, marahan at may malambot na ekspresyon sa mukha. Elias, bulong niya, I'm so proud of you. Hindi alam ni Elias kung bakit, pero parang humigpit ang dibdib niya sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung anong karapatan niya para marinig ang ganoong papuri mula sa taong naging dahilan ng pagbabago sa buhay niya. Salamat, Isabel, sagot ni Elias. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako rito. Umiling si Isabel. Hindi ako ang naglagay sa iyo dito, Elias. Ikaw yon. Ikaw ang naghirap, ikaw ang lumaban. Tumahimik ang mundo nila, kahit puno ng pao ang venue. Sa sandaling iyon, parang silang dalawa lang ang umiiral.
Makalipas ang ilang araw, bumalik si Elias sa San Isidro para bisitahin ang ina. Bit-bit niya ang magandang balita, hindi lang tungkol sa pagkapanalo niya, kundi pati ang alok ng NGO na tutulong sa paglilinis at proteksyon ng kanilang lawa. Pagdating niya sa bahay, agad lumabas si Aling Doray, nakasandal sa maliit na saklay na pinadala ni Don Marcelo. "Anak, Iho, kumain ka na ba? Ang payat mo!" Natawa si Elias at niyakap ang ina. Ma, kumain po ako at may balita ako." Umupo sila sa lumang upuan sa labas ng bahay. Inilahad ni Elias ang lahat, mula sa proyekto, sa pagkapanalo, hanggang sa international support. Napaluha si Aling Doray. "Anak, ang galing-galing mo naman. Hindi ko akalain na abot mo lahat yan." Ma, pinisil ni Elias ang kamay niya. "Pangarap ko to para sa atin. Para gumanda ang buhay natin. Para hindi ka na mahirapan." Habang nag-uusap sila, dumating ang isang itim na SUV. Lumabas si Don Marcelo, kasunod si Isabel at si Victor. "Good afternoon, Elias," sabi ni Don Marcelo. "Nabalitaan ko ang tagumpay mo. Nais kitang batiin ng personal." Napatayo si Elias, halatang nahihiya. "Maraming salamat po, sir." Lumapit si Don Marcelo kay Aling Doray. "Aling Doray, bilang pasasalamat sa anak mo, nais kong sagutin ang full medical treatment ninyo. May nakausap na akong doktor. Pwede kayong operahan para sa tuhod ninyo." Natahimik ang matandang babae. Hindi niya alam kung anong sasabihin. "Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan." "Hindi niyo kailangan," sagot ni Don Marcelo. "Ang lalaking nagligtas sa buhay ng anak ko. Dapat ingatan ko rin ang buhay ng taong nagpalaki sa kanya." Sa hapon ding iyon, habang naglalakad sina Elias at Isabel sa tabing lawa, mas tahimik ang paligid kaysa dati. Mas malinaw ang tunog ng tubig, mas malamig ang hangin. "Naalala mo?" tanong ni Isabel. "Dito nagsimula ang lahat." Tumango si Elias. "At dito rin nagbago ang buhay ko." Huminto sila sa lilim ng puno. Tumingin si Isabel sa kanya. Hindi tulad dati, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa pagkamangha. Ngayon, may halong damdamin. "Elias," mahina niyang sabi, "hindi ko pa alam kung saan pa tayo dadalhin ang buhay. Pero kung okay sa'yo, gusto ko sanang manatili ka sa buhay ko." Huminga ng malalim si Elias, tila pinipigil ang emosyon. "Isabel, hindi ko alam kung anong kaya kong ibigay. Hindi ako mayaman. Hindi ako." Hinawakan ni Isabel ang kamay niya. "Hindi ko kailangan ng mayaman. Gusto ko ng tunay. Gusto ko ng mabuti. Gusto kong ikaw." At sa gitna ng lawa na minsan, muntik nang kumitil ng buhay niya, at ng dalagang minsan niyang iniligtas, bumuo ang isang bagong pag-asa. Tahimik, dahan-dahan, at totoo. Ang binatang nagbabasura noon, ngayon ay binatang magtatayo ng bagong kinabukasan. At sa huli, hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi pangalan ang nagpanalo sa kanya, kundi puso.